kong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang itinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupain yon. Dito, Kuya Bert, yung masamang espiritu na kumukubabaw sa isang tao na ito ay nung kalaunay nakilala rin niya ang Panginoong Hesus kahit na siya parang wala sa sarili. Sa panahon ngayon, napakarami ho ngayon ang mga inaalihan ng masamang espiritu ang tao. Masamang espiritu na lumulukob sa tao ngayon. At pagka nilukuban na ng masamang espiritu na dulot ng mundo, ay halos hindi na nakikilala ang Diyos. Ano pa masasabi niyo rito, Kuya Bert? Alam mo, Kuya, kung himay-himayin natin ito, napakaganda, no? Tingnan natin mabuti. Itong lalaking ito na inalinhan ng demonyo, hindi siya ang nagsasalita sa kanyang sarili, kundi yung mismong demonyo, no? Kaya na kilalang-kilala niya ang ating Panginoon. Kaya noong sabihin niya, nagpatira pa ang demonyo sa kanya. Sa ating Panginoon. Kilala niya ang Panginoon dahil yung demonyo kilala yung Panginoon. Oo. Na siya lumulukob dun sa tao. Yun sa tao. Yun ang nagsasalita yung demonyo. No? So, pagkatapos nun, sabi niya, huwag mo kaming pahirapan nung magpatira pa siya. Kami, no? Huwag mo kaming pahirapan. So, hindi nga siya nag-iisa. No? Lumika sa kanya ni Jesus, umalis ka, maruming espiritu sa taong ito. At siya'y tinanong niya, ano ang pangalan mo? Lehiyon ang aking pangalan, ang sagot niya, sapagkat marami kami. So, ang mga demonyong nakapasok dito sa taong ito, kaya nga hindi siya maigapos ng anumang panggapos, napapatid niya dahil napakalakas niya, dahil maraming nakapasok sa kanya, sa taong ito. Huh? So noong ang pangyayaring yon ay ipinamanhid nila, no? Na huwag nga silang pahirapan at huwag silang palayasin sa lupang yun. Kaya dito ang pangyayari, Kuya, inilalarawan sa atin na kung minsan sa ating buhay ay nagiging malakas tayo ang loob, no? Dahil kung minsan demonyo ang nasa sa atin, ano yon? Nakakaisip tayo ng gumawa ng masama sapagkat demonyo ang nag-uutos sa atin. Ha? Kung minsan sa tindi ng mga problemang dumarating sa atin, kaya na karamihan makita mo mga kabataan dahil nalululong sa masamang bisyo, gumagawa sila ng masama, ng hold up. Napakalakas nila sapagkat hindi ang Diyos ang nag-aari sa kanila, demonyo ang nag-aari sa mga ito. Subalit hindi nila alam na kung ang papapasukin sa kanila ay mismong Espiritu ng Diyos, ang lahat ng problema nila mawawala. Hindi sila makakagawa ng anumang pagkakasala sa kapwa nila, lalo tigit sa pagkakasala sa Diyos. Subalit ang ipinahihintulutan nila na pumasok sa kanila ay ang kalaban ng Diyos, ang mga kampon ni Satanas. At sana kung minsan makikita mo, Kuya Men, bukod doon sa kung minsan isa lang ang pinapatay, napakarami. Dahil marami silang dumadamay at marami silang dinadamay dahil marami ang mga kampon ni Satanas.
Kaya nga, Kuya Min, sana sa mga pangyayaring ito sa ating buhay, makikita natin ang Panginoong Jesus. Nagpapalayas siya. Pinapalayas niya ang mga demonyo na nakalukog sa taong ito. Kaya kung tatawagan din natin ang Diyos, hingin natin sa Kanya na palayasin niya ang anumang mga masasamang espiritu na pumapasok sa ating kaisipan. Sandali lang lalayas ito. Gaano man karami. Dahil kilala nila ang ating Panginoon. Ang mahirap lang, hindi natin siya tinatawagan. Hindi natin hinihingi ang kanyang tulong. Binabaliwala natin siya. Lalo na yung mga kabataan, Kuya Bert, sa ngayon, na kapag nagkasama-sama na, yung espiritu ng alak ang siyang pinananaig sa kanilang sarili. Pagka ikaw'y nalanguna sa espiritu ng alak, alam naman natin, kinakasangkapan ng Diyos yan. Totoo yan, Kuya. Kasi ibang espiritu Ibang nga eh. espiritu yan eh. Kung ang espiritu nga ng Panginoon ang nasa sa atin, ay mawawala ang espiritu niya. Na, kasi nga sabi mo nga, ibang espiritu na yung pumapasok sa kanila kasi eh. Yung Holy Spirit wala na. Wala na. Na, espiritu na ni Tanin yung pumapasok sa kanila. Kaya napakasama ng isang tao. No, at sumasama at laging sumasama sapagkat hindi siya marunong tumawag at manalig sa Diyos. Sa verse 11 po dito sa ating binasa na ito ay doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu ng wika, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok na sa baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nilang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari na inaalihan ng mga demonyo at ang sinapit na mga baboy. Kaya't ipinamanik nila kay Jesus na umalis na sa kanilang lupain. Ayun, noong i-cast out, yung tawag dito, cast out, kina-cast out yung masamang espiritu. Pumasok sa baboy, nagtakbuhan, nahulog sa lawa ang baboy, doon sumama yung mga demonyo. Ibig sabihin nito, Kuya Berte, ang masamang espiritu pala walang kapangyarihan kapag ginamit mo ang kapangyarihan ng Diyos. Pagka yung sinabi mo, lumayas ka masamang espiritu, lalayas ito, at pati sa mga kung saan ito nagtatakbuhan. Ito, pumasok sa baboy hanggang saan nawala at nalunod na. Pero itong mga masamang espiritong ito, ito ba'y marunong din kumilala sa mga tao naman na mabubuti rin naman, na nagpapanggap na mabubuti? Ay, kung nagpapanggap lang, yun nga ang pinapasukan eh. At yun din, hindi nagpapanggap, pinapasukan. Pero kung matibay ka nga, at nasasayo po gano'n, hindi sila pwedeng pumasok eh. Dahil nandun na yung tagapagtanggol eh. Nandun na yung nag-uutos sa kanila, kaya hindi na sila pwedeng pumasok eh. Pero ang pinakamagandang aral dito sa binasa mo, Kuya Men, nakita mo nakiusap ang masamang espiritu na ito sa ating Panginoon at pinagbigyan. Kung ang masasamang espiritu sa kanilang kahilingan ay binibigay ng Diyos, gaano pa kaya tayong mga anak niya na humingi sa Kanya na hindi niya ibibigay? Yun ang pinakamaganda, Kuya eh. Kung ang mga demonyo ay pinakikinggan ng Diyos sa kanilang kahilingan, gaano pa kaya tayong mga anak niya na maging masunurin sa Kanya at laging sumusunod sa Kanya na hindi niya pakinggan. Ang mali lang natin, ang pagkukulang lang natin,
hindi natin inihingi. At kung humingi man tayo, ay parang wala sa loob natin, kulang naman ang pananalig natin. Pero